Paano kung ang bahay na tinitirhan mo ay may isang lihim na silid na walang nakakaalam? Isang lugar kung saan ang oras ay hindi tumatakbo at ang pag-asa ay unti-unting nauubos araw-araw. At ang taong dapat ay nagmamahal sa iyo, siya rin pala ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman makalalaya. Sa isang tahimik na bayan sa Austria na tinatawag na Amstetten, may isang bahay na mukhang normal. Pero sa ilalim nito, may isang lihim na itinago sa loob ng mahigit 2 dekada. Isang lihim na magpapabago sa pagtingin ng mundo sa konsepto ng pamilya. Ang kasong ito ay umiikot sa isang pangalan, Josef Fritzl, ang lalaking naging sentro ng isa sa pinakakakilabot na kasong kriminal sa modernong Europa. Si Josef Fritzl Jr. na kalaunan ay gumamit ng pangalang Meyerhoff ay isinilang noong April 9, 1935 sa Amstetten, sa Lower Austria. Siya ay anak ni na Josef Sr. at Maria Nenning Fritzl. Lumaki si Josef Jr. bilang nag-iisang anak sa isang tahanang puno ng hirap at tensyon. Ayon sa kanyang sariling pahayag, ang kanyang ina ang siyang pangunahing tagapagtaguyod sa kanila. Ngunit sinasabing ito rin ay madalas magpakita ng pisikal at emosyonal na pananakit sa kanya noong kanyang kabataan. Ang kanyang ama naman, si Josef Sr., ay isang matinding manginginom na iniwan ng pamilya ng si Josef Jr. ay 4 na taong gulang pa lamang. At magmula noon, hindi na muling nagkaroon ng anumang ugnayan ang ama sa kanya pagkatapos nito. Sa kalaunan, ang kanyang ama ay sumali sa hukbong Wehrmacht noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit siya ay pumanaw sa labanan noong 1944. Ang kanyang pangalan ay nakaukit pa rin sa isang memorial plaque sa Amstetten bilang alaala ng kanyang serbisyo. Pagdating ng taong 1956 sa edad na 21, pinakasalan ni Josef Fritzl Jr. ang 17 years old na si Rosemarie na ipinanganak noong September 23, 1939. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 7 anak, 3 lalaki at 4 na babae, kabilang na si Elizabeth na isinilang noong April 6, 1966. Sa mga sumunod na ulat, sinasabing nagsimula ang mas malagim na bahagi ng kanyang buhay noong 1977, kung saan si Elizabeth ay 11 years old pa lamang nang umano'y nagsimula ang pang-alipusta sa kanya. Pero bago ang lahat ng ito, natapos ni Fritzl ang kanyang pag-aaral sa HTL Technical College, kung saan siya ay nakakuha ng kwalifikasyon sa electrical engineering. Nagtrabaho siya sa Voestalpine sa Linz at mula 1969 hanggang 1971 ay nagkaroon din ng trabaho sa isang construction material company sa Amstetten. Sa paglipas ng panahon, naging technical equipment salesman siya at naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Austria. Noong 1995, sa edad na 60, siya ay nagretiro sa full-time na trabaho, ngunit nagpatuloy pa rin sa ilang negosyo at komersyal na aktibidad. Bukod sa kanyang apartment building sa Amstetten, nagpaupa rin siya ng iba pang mga ari-arian. Noong 1972, bumili siya ng isang guest house at katabing campsite sa Lake Mondsee na pinamamahalaan niya kasama ang kanyang asawa hanggang 1996. Subalit bago pa man ang kilalang kaso na yumanik sa mundo, si Josef Fritzl ay mayroon ng madilim na nakaraan. Noong 1967, siya ay pumasok sa bahay ng isang 24 years old na nurse sa Linz habang wala ang asawa nito. Sa loob ng bahay na iyon, isinagawa niya ang isang mapangahas na paglapastangan habang may hawak na matalim na armas at nagbanta na papaslangin ang biktima kapag siya ay sumigaw. Ayon sa mga ulat noong taong iyon, siya rin ay itinuring na suspek sa isang kaso ng tangkang paglapastangan sa isang 21 years old na babae at kilala rin sa mga reklamo ng hindi makataong exposure. Sa panahong iyon, si Josef Fritzl Jr. ay naaresto at nabilanggo ng 12 months mula sa 18 months na sentensya. Ngunit sa ilalim ng batas ng Austria, ang kanyang kriminal na record ay nabura matapos ang 15 taon. Dahil dito, makalipas ang mahigit 2 dekada, hindi na natukoy ng social service authorities ang kanyang nakaraan nang siya ay mag-apply upang umampon o maging foster guardian ng mga anak ni Elizabeth kalaunan. Samantala, noong November 12, 1986, bandang 6:40 ng umaga, isang 17 years old na si Martina Claudia Posch ang umalis sa kanilang tahanan sa Vöcklabruck, Upper Austria upang pumunta sa
Ngunit sa araw na iyon, hindi na siya nakarating sa kanyang trabaho at hindi rin sumipot sa usapan nila ng kanyang nobyo bandang alas 5 ng hapon. Kalaunan, nalaman ng kanyang ina na hindi pala ito nakasakay ng bus at hindi rin nakapasok sa trabaho. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap, noong November 22, 1986, natagpuan ng dalawang scuba divers ang kanyang katawan sa baybayin ng Lake Muncie. Siya ay nakabalot sa dalawang olive green tarpaulin. Sa isinagawang forensic examination, lumabas na siya ay pumanaw dahil sa pagbitin humigit kumulang 2 oras matapos siyang umalis sa kanilang tahanan. Dahil sa lokasyon ng insidente, kung saan malapit ang campsite na pinamamahalaan ni Fritzl at ng kanyang asawa, siya ay isinama sa mga taong siniyasat ng mga autoridad bilang posibleng suspek. Dagdag pa rito, napansin din ng mga investigador na si Martina ay may pisikal na pagkakahawig kay Elizabeth, ang anak ni Fritzl. Bukod sa kasong ito, sinuri rin si Fritzl bilang posibleng sangkot sa pagpanaw ni Anna Neumayer, isang 17 years old na babae na binawian ng buhay noong August 17, 1966 sa Linz, gamit ang isang delikadong armas habang papunta sana sa Wales. Maliban sa mga ito, isa pang kaso na isinama sa investigasyon ay ang kay Gabriela Supekova, isang 42 years old na babae na pumanaw noong August 2007. Siya ay natagpuan sa Lipno Reservoir malapit sa Austrian-Czech border sa panahong si Fritzl ay nasa bakasyon sa lugar na iyon. Gayunpaman, sa lahat ng mga kasong ito, hindi siya kinasuhan dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, matapos makumpleto ni Elizabeth Fritzl ang kanyang compulsory education sa edad na 17, nagsimula siyang kumuha ng kursong paghahanda upang maging isang waitress. Sa panahon iyon, tila normal ang direksyon ng kanyang buhay, puno ng pag-asa at pangarap para sa hinaharap. Ngunit noong January 1983, bigla siyang tumakas mula sa kanilang tahanan. Nagtago siya sa Vienna kasama ang isang kaibigan mula sa kanyang trabaho. Sa loob ng 3 linggo, siya ay natunton ng mga autoridad at ibinalik sa kanyang pamilya sa Amstetten. Sa kabila ng pangyayaring iyon, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang kurso bilang waitress at natapos ito noong kalagitnaan ng 1984. Kalaunan, siya ay inalok ng trabaho sa Linz, isang pagkakataon sana para sa bagong simula. Ngunit ang lahat ay nagbago noong August 28, 1984, matapos siyang tumuntong sa edad na 18. Sa araw na iyon, siya ay inanyayahan ng kanyang ama na bumaba sa basement ng kanilang bahay. Ang dahilan ay tila simple lamang, kailangan daw niya ng tulong sa pagdala ng isang pinto. Ngunit sa likod ng simpleng utos na iyon, matagal na palang may planong mas madilim. Lingid sa kaalaman ng lahat, matagal nang binabago ni Joseph Fritzl ang basement ng kanilang bahay. Hindi ito basta silid lamang, dahil unti-unti itong ginawang isang lihim na kulungan. Ang pinto na ipinapahawak pala sa kanya ng ama ay huling bahagi na lamang upang maisara ang isang nakatagong silid. Habang hawak ni Elizabeth ang pinto upang maayos itong maikabit sa frame, sinamantala ni Fritzl ang pagkakataon. Nilagyan niya ng ether ang isang tuwalya at idiniin ito sa mukha ng kanyang anak hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos nito, dinala niya si Elizabeth sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng lupa. Matapos ang kanyang pagkawala, si Rosemary, ang ina ni Elizabeth, ay agad na nagsampa ng ulat ng nawawalang tao. Makalipas ang halos 1 buwan, nagbigay si Fritzl sa pulisya ng isang sulat. Isa lamang sa maraming liham na pinilit niyang ipasulat kay Elizabeth habang siya ay nakakulong. Ang liham na iyon, na may tatak mula sa Braunau, ay nagsasaad na pagod na raw si Elizabeth sa kanyang pamilya at nais niyang manatili sa isang kaibigan. Sa liham din, pinagbawalan niya ang kanyang mga magulang na hanapin siya at nagbanta pang aalis siya ng bansa kung ipagpapatuloy nila ang paghahanap. Sa investigasyon, sinabi ni Fritzl sa mga autoridad na malamang ay sumali si Elizabeth sa isang kulto. Sa paglipas ng 24 years, halos araw-araw na bumababa si Fritzl sa lihim na silid, hindi bababa sa 3 beses bawat linggo. Dinadalhan niya si Elizabeth ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan, ngunit sa bawat pagbisita, paulit-ulit din niyang ginagawa ang matinding paglapastangan sa kanya. Sa loob ng mahabang panahong iyon, nagbunga ang paglapastangan at si Elizabeth ay nagsilang ng 7 anak.
Subalit isa sa mga sanggol ay pumanaw agad matapos ipanganak. Samantala, 3 sa mga bata, sina Lisa, Monica at Alexander, ay kinuha mula sa basement nung sila ay mga sanggol pa lamang at pinalaki sa itaas ng bahay kasama ni Fritzl at ng kanyang asawa na inaprubahan pa ng social services bilang foster parents. Ayon sa mga opisyal, kapani-paniwala ang mga paliwanag ni Fritzl kung paano bigla na lamang lumitaw ang mga bata sa kanilang tahanan. Sa loob ng maraming taon, regular na bumibisita ang mga social worker. Ngunit wala silang nakita o narinig na anumang kahina-hinala sa nangyayari sa ilalim ng bahay. Matapos ipanganak ang ika-4 na bata noong 1994, napagpasyahan ni Fritzl na palawakin ang basement mula 35 hanggang 55 metro kwadrado. Sa loob ng mga sumunod na taon, si Elizabeth at ang kanyang mga anak ay pinilit na maghukay ng lupa gamit lamang ang kanilang mga kamay upang mapalawak ang espasyo. Sa loob ng silid, mayroon silang telebisyon, radyo at video cassette player. May refrigerator din para sa pagkain at may mga hot plate para sa pag-init ng pagkain. Sa kabila ng sitwasyon, tinuruan ni Elizabeth ang kanyang mga anak na magbasa at magsulat, sinusubukang panatilihin ang kahit kaunting normalidad sa gitna ng kanilang pagkakakulong. Ngunit ang takot ay palaging nandoon. Minsan, pinaparusyahan sila ni Fritzl sa pamamagitan ng pagputol ng kuryente o hindi pagbibigay ng pagkain sa loob ng ilang araw. Pinalaan din niya si Elizabeth at ang 3 natitirang anak na sina Kerstin, Stefan at Felix na sila ay gagasingan kung susubukan nilang tumakas. Gayunpaman sa investigasyon, lumabas na ang banta na ito ay pananakot lamang dahil walang aktwal na gas supply sa basement. Sinabihan din sila na sila ay makukuryente kung gagalawin nila ang pinto ng silid. Ayon sa kapatid ng asawa ni Fritzl na si Christine, tuwing 9:00 ng umaga ay bumababa si Fritzl sa basement. Kunwari ay gumagawa ng mga disenyo ng mga makinang ibinebenta niya sa iba't ibang kumpanya. Minsan ay nananatili pa siya roon magdagag at hindi pinapayagan ng kanyang asawa na dalhan siya ng kape. Ngunit sa kabila ng mga lihim na ito, may isang nangungupahan sa bahay na nanirahan sa itaas na palapag sa loob ng 12 taon. Ayon sa kanya, may mga kakaibang ingay siyang naririnig mula sa basement, ngunit ipinaliwanag ito ni Fritzl bilang dulot lamang ng sira-sirang tubo o problema sa gas heating system. Kaya naman, sa loob ng mahabang panahon, nanatiling nakatago ang katotohanan sa ilalim lamang ng isang bahay na tila normal sa paningin ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na babaliktad sa nakatagong mundo. Noong April 19, 2008, isang pangyayaring tila simple lamang ang naging simula ng pagbubunyag ng matagal ng nakatagong katotohanan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagdesisyon si Joseph Fritzl na dalhin sa ospital ang kanyang anak na si Kerstin, ang panganay ni Elizabeth, matapos itong mawala ng malay sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng kanilang bahay. Sa pagkakataong iyon, si Elizabeth ay pinilit na tulungan siyang buhatin si Kerstin palabas ng basement. At sa unang pagkakataon sa loob ng 24 years, nakita ni Elizabeth ang liwanag ng labas ng mundo. Isang sandaling tila hindi totoo, isang mundong matagal na niyang nawala. Ngunit matapos nito, pilit siyang ibinalik ni Fritzl sa basement kung saan nanatili siya ng isa pang huling linggo na tila nakatali pa rin sa kadiliman na matagal niyang tinakasan kahit sandali lamang. Dinala si Kerstin sa Landesklinikum Amstetten at isinugod sa ospital sa malubhang kondisyon na may banta sa kanyang buhay dahil sa kidney failure. Kalaunan, dumating din si Fritzl sa ospital at sinabi sa mga doktor na nakakita raw siya ng isang sulat na isinulat umano ni Elizabeth. Nakipag-usap siya sa doktor na si Albert Reiter tungkol sa kalagayan ni Kerstin at sa naturang sulat na nagdulot ng pagkalito sa mga medical staff dahil sa mga hindi tugmang detalye ng kanyang salaysay. Dahil dito, noong April 21, inalerto ng mga staff ng ospital ang pulisya. Agad na naglabas ang mga awtoridad ng panawagan sa publiko upang hanapin ang nawawalang ina ni Kerstin at humingi ng impormasyon tungkol sa kanyang medical history. Kasabay nito, muling binuksan ang matagal ng kaso ng pagkawala ni Elizabeth. Sa investigasyon, inulit ni Fritzl ang kanyang kwento na si Elizabeth daw ay sumama sa isang kulto. Ipinakita rin niya ang isang sulat na umano'y galing sa kanya
na may petsang January 2008 at ipinadala mula sa Kematen. Ngunit nang suri nito ng mga awtoridad, lumitaw ang mga pagdududa. Kaya naman, nakipag-ugnayan sila sa isang church officer at eksperto sa mga kulto na si Manfred Wolfart na nagsabing walang ebidensya na umiiral ang grupong binabanggit ni Fritzl. Napansin din niya na ang mga sulat ni Elizabeth ay tila dikta at hindi natural ang pagkakasulat. Samantala, sa gitna ng lumalalim na investigasyon, nagmakaawa si Elizabeth kay Fritzl. Nadalhin siya sa ospital upang makita ang kanyang anak na si Kerstin. At noong April 26, pinayagan siya ni Fritzl na lumabas mula sa basement kasama ang kanyang mga anak na sina Stefan at Felix. Sa pagkakataong iyon, muli silang nakarating sa itaas ng bahay. Pagkatapos nito, sabay na nagtungo si Fritzl at Elizabeth sa ospital. Ngunit hindi nagtagal, matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Dr. Albert Reiter na naroon ang pamilya Fritzl sa ospital, agad silang inaresto ng pulisya sa mismong hospital grounds at dinala sa presinto para sa masusing interogasyon. Sa simula, tumanggi si Elizabeth na magbigay ng buong detalye. Ngunit matapos siyang tiyakin ng mga awtoridad na hindi na niya muling makikita ang kanyang ama, nagsimula siyang magkwento. Sa loob ng 2 oras, unti-unti niyang isinalaysay ang 24 years ng kanyang pagkakakulong. Inilahad niya kung paano siya paulit-ulit na nilapastangan ni Fritzl at kung paano siya pinilit na manood ng mga video at pilit ipinagawa sa kanya ang mga eksena ng kahihiyan sa harap ng kanyang mga anak. Sa pagkakataong iyon, sa edad na 73, si Fritzl ay agad na inaresto dahil sa mga seryosong paratang laban sa kanya. Noong gabi ng April 27, si Elizabeth, ang kanyang mga anak, at ang kanyang ina na si Rosemary ay inilagay sa pangangalaga ng mga awtoridad. Sa investigasyon, inilahad din ni Fritzl ang paraan kung paano makapasok sa lihim na silid. Isang nakatagong pinto na binubuksan gamit ang isang lihim na code na walang susi. Ayon kay Elizabeth, wala siyang ideya na may ganitong nangyayari sa loob mismo ng kanilang bahay. Noong April 29, inanunsyo ng mga awtoridad na ang resulta ng DNA test ay nagpatunay na si Fritzl ang biological na ama ng mga anak ni Elizabeth. Subalit sinabi ng kanyang abogado na si Rudolf Meyer na kahit napatunayan ito, kailangan pa rin ng karagdagang ebidensya para sa mga akusasyon ng paglapastangan at sa pilitang pagkakakulong. Sa press conference noong May 1, sinabi ng pulisya na pinilit umano ni Fritzl si Elizabeth na sumulat ng isang liham noong nakaraang taon na nagpapahiwatig na maaring plano niyang palayain sila kalaunan. Sa sulat na iyon, sinabi ni Elizabeth na nais niyang umuwi, ngunit hindi pa ito posible. Ayon sa mga investigador, posibleng plano ni Fritzl na palabasing siya ang tagapagligtas ng kanyang anak mula sa isang Peking kulto. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya na si Franz Polzer, plano nilang imbestigahan ang mahigit 100 katao na nangupahan sa bahay ni Fritzl sa loob ng 24 years. Bilang bahagi ng kasunduan na hindi na niya kailanman makikita ang kanyang ama, nagbigay si Elizabeth ng video-recorded testimony sa mga Austrian prosecutors at investigators noong July 11, 2008. Noong November 13, inilabas ng mga awtoridad ang formal na sakdal laban kay Fritzl. Humarap siya sa paglilitis kaugnay ng pagpanaw ng sanggol na si Michael na pumanaw matapos ipanganak at maaring hatulan ng mula 10 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Bukod dito, kinasuhan din siya ng paglapastangan, paggamit sa sariling anak, pagdukot, iligal na pagbihag at pang-alipin, mga kasong may pinakamataas na parusang umaabot hanggang 20 taon bawat isa. Matapos siyang maaresto, iginiit ni Joseph Fritzl na ang kanyang ginawa sa kanyang anak ay hindi dapat ituring na paglapastangan, kundi isang bagay na ayon sa kanya ay pumayag umano si Elizabeth. Sa mga pahayag na lumabas mula sa kanyang pakipag-usap sa kanyang abogado, sinabi ni Fritzl na sa loob ng 24 years, palagi niyang alam na mali ang kanyang ginagawa. Aminado siyang tila siya ay nawala sa katinuan sa paggawa ng ganoong bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging normal na raw para sa kanya ang mamuhay ng doble, isang buhay sa itaas ng bahay at isa pang buhay sa basement. Tungkol naman sa kanyang pamilya sa itaas, sinabi niya na hindi siya ang halimaw na inilalarawan ng media. Ayon sa kanya, sa loob ng tinatawag niyang bunker,
Nagdadala siya ng bulaklak para kay Elizabeth at mga libro at laruan para sa mga bata. Sinabi rin niya na minsan ay nanonood sila ng mga video at sabay-sabay silang kumakain bilang isang pamilya. Ipinahayag din ni Fritzl na ang kanyang desisyon na ikulong si Elizabeth ay nagsimula raw nang siya ay tumigil sa pagsunod sa mga patakaran ng tahanan noong siya ay nagdadalaga na. Ayon sa kanya, kailangan kong gumawa ng hakbang. Kailangan kong gumawa ng lugar kung saan ko siya mapapanatili kahit sa pamamagitan ng puwersa upang mailayo siya sa labas ng mundo. Binanggit din niya na maaring nakaimpluwensya sa kanyang pananaw ang mahigpit na disiplina noong panahon ng Nazi annexation ng Austria na natapos noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya, maaring dito niya nakuha ang kanyang konsepto ng kaayusan at tamang asal. Sa isang editorial ng news magazine, sinabi ng mga editor na inaasahan nilang ang mga pahayag ni Fritzl ay magiging pundasyon ng kanyang depensa sa korte. Ngunit para sa iba, ang kanyang mga sinabi ay maaring taktika lamang upang ihanda ang isang depensang batay sa alegasyon ng pagiging hindi matino ang pag-iisip. Pagbabalik tanaw sa kanyang kabataan, una niyang inilarawan ang kanyang ina bilang pinakamabuting bahay sa mundo at mahigpit lamang kung kinakailangan. Ngunit kalaunan, nagbago ang kanyang mga pahayag. Inilarawan niya ang kanyang ina bilang isang taong madalas siyang sinasaktan, hanggang sa siya ay mawasak at nakahandusay sa sahig. Ayon sa kanya, ang kanyang ina ay isang katulong na buong buhay ay nagtrabaho, ngunit hindi umano siya nakaranas ng pagmamahal. Hindi siya nahalikan, hindi nayakap, kahit na gusto niya ito. Tinawag din daw siya ng kanyang ina ng mga masasakit na salita at walang silbi. At dito raw nagsimula ang kanyang matinding takot dito. Noong 1959, matapos siyang magpakasal at bumili ng sariling bahay, tumira sa kanila ang kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang relasyon at kalaunan ay ang kanyang ina naman ang natakot sa kanya. Sa isang nakakagimbal na pag-amin, sinabi rin ni Fritzl na binihag niya ang kanyang ina sa attic ng kanilang bahay at tinakpan ang bintana gamit ang ladrilyo, habang sinabi sa mga kapitbahay na siya ay pumanaw na. Doon umano siya nanatili hanggang sa siya ay tuluyang pumanaw noong 1980. Hindi malinaw kung gaano siya katagal na ikinulong, ngunit tinatayang maaring umabot ito ng hanggang 20 taon ayon sa mga ulat ng pahayagan. Sa ulat ng forensic psychiatrist na si Adelheid Kastner, inilarawan ang ina ni Fritzl bilang isang taong pabago-bago at mapanakit. Tinukoy rin ni Fritzl ang kanyang sarili na ipinanganak lamang siya upang patunayan na ang kanyang ina ay kaya pa ring magkaanak. Ipinahayag din niya ang paniniwala na ang kanyang abnormal na pag-uugali ay likas na sa kanya mula pa sa kapanganakan. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong para sa naunang kaso ng paglapastangan, inamin niya na may plano na siyang bihagin ang kanyang anak na si Elizabeth upang maipakita niya ang kanyang tinawag na madilim na bahagi. Ayon sa kanya, ipinanganak ako para lumapastangan at matagal ko itong pinigilan. Mas malala pa sana ang kaya kong gawin kaysa sa ginawa ko sa aking anak. Sa huling psychiatric evaluation ni Kastner, si Fritzl ay na-diagnose na may severe combined personality disorder na kinabibilangan ng iba pang uri ng disorder. Dahil dito, inirekomenda na kailangan niya ng panghabang buhay na psychiatric care. Sa mga sumunod na ulat, lumabas na ang kanyang planong pagkulong kay Elizabeth ay hindi para sa disiplina o kontrol lamang, kundi para sa sarili niyang personal na pagnanais at layuning makontrol ang kanyang biktima sa pinakamatagal na paraan. Sa huli, ang kanyang sariling paliwanag ay naging isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kaso, isang pagtatangka na bigyang katwiran ang isang trahedyang yumanig sa buong mundo. Ang ari-arian ng pamilyang Fritzl sa Amstetten ay isang lumang gusali na itinayo pa noong bandang 1890. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ito ng isang bagong istruktura matapos ang 1978 nang mag-apply si Josef Fritzl ng building permit para sa isang extension na may basement. Noong 1983, sinuri ng mga building inspector ang lugar at napag-alamang ang bagong bahagi ng bahay ay ayon sa sukat na nakasaad sa permit. Ngunit sa likod ng tila legal na dokumento, lihim na pinalawak ni Fritzl ang kanyang basement sa pamamagitan ng illegal na paghuhukay ng mas malalim at mas malawak na espasyo
na kanyang itinago sa likod ng mga pader. Bandang 1981 o 1982, ayon sa kanyang sariling salaysay, sinimulan ni Fritzl ang pagbabago ng lihim na silong na ito upang gawing isang kulungang tago. Doon niya inilagay ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng lababo, inidoro, kama, hotplate at refrigerator. Noong 1983, lalo pa niyang pinalawak ang lugar sa pamamagitan ng paggawa ng isang lagusan patungo sa dati ng basement sa ilalim ng lumang bahagi ng bahay. Isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Ang nakatagong silong ay hindi lamang simpleng silid. Isa itong masalimuot na sistema ng mga makikitid na espasyo. Mayroon itong isang 5 meters na haba na pasilyo, isang storage area, at 3 maliliit na bukas na selda na konektado ng makikipot na daanan. Mayroon ding simpleng lugar para sa pagluluto at palikuran, pati na rin 2 sleeping area na bawat isa ay may tig 2 kama. Sa kabuuan, ito ay may sukat na humigit kumulang 55 metro kuwadrado. Ang kulungang ito ay may 2 pangunahing lagusan papasok. Ang una ay isang bisagra na pintuang tumitimbang ng humigit kumulang 500 kilo. Nasa paglipas ng panahon, ay halos hindi na magamit dahil sa bigat nito. Ang ikalawa naman ay isang metal na pinto na pinalakas pa ng semento at nakasakay sa bakal na riles. Ito ay tumitimbang ng 300 kilo. May taas na 1 metro at lapad na 60 sentimetro. Matatagpuan ang pasukan sa likod ng isang estante sa basement workshop ni Fritzl. At ito ay protektado pa ng electronic code na binubuksan gamit ang remote control. Upang marating ang pintong ito, kinakailangang dumaan muna sa 5 magkakahiwalay na naka-lock na silid sa basement. At sa kabuuan, 8 pinto ang kailangang buksan bago marating ang lugar kung saan itinago si Elizabeth at ang kanyang mga anak. 2 sa mga pintong ito ay may karagdagang electronic locking system. Sa likod ng lahat ng ito, ang tila ordinaryong bahay ay naging isang labirint ng mga kandado, lihim at katahimikan. Isang lugar na itinayo hindi para tirahan, kundi para ikubli ang isang napakatagal na trahedya. Subalit sa kabila ng pagkahuli kay Joseph Fritzl Jr., maraming tanong pa rin ang iniwan ng kaso. Paanong hindi ito napansin ng mga kapitbahay? Paanong walang kahit anong pagdududa o nalalaman ng kanyang ina na si Rosemary sa mga nangyayari sa mismong bahay kung saan din siya nakatira sa loob ng 24 years? Paano nakalusot sa social services ang kanyang mga paliwanag? Mayroon bang iba pang nakakaalam ngunit hindi nagsalita? May mga teorya na ang bahay ay sinadyang ginawang blind spot sa loob ng maraming taon. Ngunit sa opisyal na investigasyon, walang ebidensya na may kasabwat si Fritzl. Pagkatapos ng kanyang paglaya, si Elizabeth ay inilagay sa proteksyon. Ayon sa mga ulat, siya ay namumuhay ngayon ng pribado sa Austria, malayo sa mata ng publiko. Pinoprotektahan ang kanyang identity at ng kanyang mga anak, at patuloy na pinangangalagaan ang kanilang privacy. Patuloy din siyang binibigyan ng suporta upang makabangon mula sa trauma ng nakaraan. Sa bawat kwento ng kasong ito, isang tanong ang nananatili. Paano nagawang itago ang isang buong mundo sa ilalim ng isang bahay sa loob ng 24 years? At higit sa lahat, paano nakaligtas ang pag-asa sa pinakadilim na lugar sa mundo? Minsan, ang pinaka-normal na bahay ay may pinaka-hindi normal na lihim. At minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay matagal nang nasa ilalim lang ng ating mga paa.